Kurso sa Correspondence Aralin 3. Ang pamilya ni YHWH. Karamihan sa mga simbahan ngayon ay nagtuturo na ang ating Ama sa Langit na si Yahweh ay isang Trinidad na hindi nagtatanong kung ito nga totoo man o hindi. Ang isinasaad ng turong ito, ayon sa Catholic Encyclopedia kung saan ito nanggaling, ay iyon ang Diyos ay isang nilalang na binubuo ng tatlong hypostasis o aspeto sa kanyang pagkatao. Ngunit ito ba ang pagtuturo ng banal na kasulatan ng kalikasan ng ating may likha? Kung babalik tayo sa pinakasimula ng paglikha, makikita natin kung paano inilarawan ng ating Ama sa Langit ang kanyang sarili. Genesis Kapitulo 1 Versikulo 1. Sa pasimula ay nilikha ng Elohim ang langit at ang lupa. Nakikita natin na ang salitang ginamit ng ating Ama sa Langit upang ilarawan ang kanyang sarili ay Elohim. Ang Elohim ay ang Hebreyong salita para sa Diyos at maramihan. Ang El ay magiging isahan at ang Elohim ay maramihan at ito ay nagsasaad ng higit sa isa, at may pangmaramihang konotasyon tulad ng pamilya. Kadalasan sa Hebrew kapag idinagdag mo ang im sa pagtatapos ng isang salita, ginagawa nitong maramihan ang salitang iyon, ngunit magagawa ng Elohim. Gamitin din sa pangmaramihang estado upang tukuyin ang kadakilaan sa isang tunay na Diyos na binanggit. Paano natin malalaman na ang Elohim ay tumutukoy sa dalawang nilalang at hindi lamang upang ipakita ang kadakilaan ng isa pagiging? Genesis Kapitulo 1 Versikulo 26 At sinabi ng Elohim, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at hayaan nagpupuno sila sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga baka, at sa ibabaw ng buong lupa. At sa lahat ng gumagapang na gumagapang sa lupa. Genesis Kapitulo 1 Versikulo 27 At nilalang ng Elohim ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, sa larawan ng Elohim na kanyang nilikha kanya. Nilikha niya silang lalaki at babae. Malinaw mula sa talata 26 na makikita natin na ang panghalip na tayo, ay ginamit at tiyak na nagsasaad ng higit sa isang nilalang. Ang ilan na bulag na gustong tanggihan ang simpleng pagtuturong ito ng banal na kasulatan ay sinubukang sabihin na ang tinutukoy ng tayo, ay mga anghel. Ngunit napakalinaw na sinasabi ng Elohim na ang tao ay ginawa sa kanyang sariling larawan at wangis, hindi sa larawan o kahawig ng mga anghel. Ang Yahweh ay isang pangalan ng pamilya na binubuo ng dalawang miyembro, at nilikha niya ang sangkatauhan upang maging mga miyembro ng mismong pamilya ni Yahweh na kanyang nilikha. Nilikha ba niya ang mga anghel upang maging bahagi ng kanyang pamilya at literal na mga anak niya? Hebreo Kapitulo 1 Versikulo 5 Sapagkat kanino sa mga kerubin kailanman sinabi niya, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak ako. Ikaw, at muli, ako ay magiging isang ama sa kanya, at siya ay magiging isang anak sa akin. Hebreo Kapitulo 1 Versikulo 8 Ngunit sa anak ay sinabi niya, ang iyong luklukan, O Elohim, ay magpakailanman, isang setro ng katwiran ang setro ng iyong kaharian. Hebreo Kapitulo 1 Versikulo 13 Datapwat kanino sa mga kerubin kailanman sinabi niya, maupo ka sa aking kanan hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway bilang tuntungan sa ilalim ng iyong mga paa. Hebreo Kapitulo 1 Versikulo 14 Hindi baga silang lahat ay mga espiritong naglilingkod sa paglilingkod, na pinalabas dahil sa mga yaon malapit ng magmana ng kaligtasan. Ang mga anghel ay hindi nilikha upang maging mga anak ni Yahweh, ngunit nilikha bilang mga lingkod ni Yahweh na isa. Aralin 3. Pahina 2. Ecclesiastes 12:1 Alalahanin mo ngayon ang iyong mga manlilikha sa mga araw ng iyong kabataan.
Malinaw na ipinakita ng Ecclesiastes sa orihinal na Hebreo na mayroong maraming mga lumikha. Tingnan din ang Genesis Kapitulo 3 versikulo 22 at sinabi ni Yahweh Elohim, narito, ang tao ay naging bilang isa sa amin, upang malaman mabuti at masama. At ngayon, baka iunat niya ang kanyang kamay at kumuha rin mula sa puno ng buhay, at kumain, at mabuhay magpakailanman. Genesis Kapitulo 11 versikulo 5 at bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang tore na mayroon ang mga anak ng tao. Binuo. Genesis Kapitulo 11 versikulo 6 at sinabi ni Yahweh, narito, ang bayan ay iisa. At ang labi ay isa sa kanilang lahat, at ito ay sinisimulan nilang gawin. At ngayon ang lahat ng kanilang ipinasya na gawin ay hindi mangyayari pigil sa kanila. Genesis Kapitulo 11 versikulo 7 halika. Bumaba tayo at paghaluin natin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan masamang pananalita ng tao. Maliwanag, hindi lamang ang Elohim dito ang tiyak na tumutukoy sa dalawang nilalang, kundi ang pangalang Yahweh, na siyang ang pangalan ng pamilya ng ating Ama sa Langit ay tinutukoy sa parehong nilalang. Deuteronomy 6:4 Dinggin mo, O Israel. Si Yahweh na ating Elohim ay si Yahweh Echad. Ang salita para sa isa dito ay hindi ang numeral na isa sa orihinal na Hebreyong kasulatan, ang salitang iyon sana Yakhid. Ang salitang Hebreyo na ito ay Echad at isang salitang pagkakaisa na nagsasaad ng isang grupo gaya ng salitang pamilya. Ang pamilya ay isang-iisang unit ngunit may higit sa isang miyembro. Ang salitang Echad ay ginamit sa Genesis Kapitulo 2 versikulo 24 kung saan nakasaad na ang isang tao iiwan ang kanyang ina at ama at makikasama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang Echad na laman. Ano ang relasyon ng dalawang kreator na ito? Proverbs 30:4 Sino ang umakyat sa langit at bumaba? Sino ang nagtipon ng hangin sa kanya mga kamao? Sino ang nagbigkis ng tubig sa kanyang mga damit? Sino ang gumawa ng lahat ng mga dulo nang bumangon ang lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak? Tiyak na alam mo, Psalms 2:2 ang mga hari sa lupa ay nagsilagay, oo. Ang mga pinuno ay nagbalak na magkakasama laban kay Yahweh at sa kanyang Mesiyas, Psalms 2:6 oo. Aking inilagay ang aking hari sa aking banal na bundok sa Sayon. Psalms 2:7 Aking ipahahayag ang tungkol sa palatuntunan ni Yahweh, sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Ngayon ay ipinanganak kita malinaw na ang ibang lumikha bukod sa Ama sa Langit ay hindi lamang isa pang miyembro ng pamilya at kanyang mensahero at Mesiyas, ngunit ang mismong anak ni Yahweh na Ama. Mateo Kapitulo 3 versikulo 17 at narito, isang tinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang aking anak, ang minamahal, kung saan ako naroroon na siyahan. Mateo Kapitulo 1 versikulo 20 at habang iniisip niya ang mga bagay na ito, narito. Ang isang kerubin ni Yahweh ay nakita ng sa kanya sa panaginip, na sinasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na kunin si Miriam bilang iyong asawa. Para sa nasa kanya ay nilikha ng banal na espiritu. Mateo Kapitulo 1 versikulo 21 at siya'y mangganganak ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalan na Yeshua. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Mateo Kapitulo 1 versikulo 22 at nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinalita ni Yahweh sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi. Mateo Kapitulo 1 versikulo 23, narito, ang birhen ay maglilihi sa kanyang sinapupunan, at mangganganak ng isang lalaki, at sila'y tatawag. Ang kanyang pangalan ay Emmanuel, na ang kahulugan ay
ang ating Elohim na kasama natin. Juan Kapitulo 10 versikulo 34 Sinagot sila ni Yeshua, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko sa inyo. Aralin 3. Pahina 3, ang Elohim ba? Awit Kapitulo 82 versikulo 6. Juan Kapitulo 10 versikulo 35 Kung ang mga taong iyon ay tinawag niyang Elohim dahil kasama nila ang salita ng Elohim at hindi masisira ang kasulatan. Juan Kapitulo 10 versikulo 36 Sa kanya na pinabanal at sinugo ng Ama sa sanglibutan ay sinasabi mo, ikaw ay namumusong. Tungkol sa sinabi ko sa inyo na ako ang anak ng Elohim. Tayo ay ginawa sa kanyang larawan. Tulad ni Yeshua na kanyang anak, upang maging kanyang literal na mga anak. Juan Kapitulo 3 versikulo 16 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ni Yahweh sa sanglibutan kaya't ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak. Upang ang bawat sumasampalataya sa kanya ay hindi dapat mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hebreo Kapitulo 2 versikulo 11 Sapagkat kapwa ang nagpapabanal at ang mga pinapadyang banal ay pawang may isang kalikasan, kaya't hindi niya ikinahihiya na tawagin silang magkakapatid. Hebreo Kapitulo 2 versikulo 12 na nagsasabi, ipahahayag ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, pupurihin kita sa gitna ng kongregasyon. Awit Kapitulo 22 versikulo 22. Hebreo Kapitulo 2 versikulo 13 At muli, ako'y magtitiwala sa kanya. At muli, narito, ako at ang mga bata na ibinigay sa akin ni Yahweh. Isaias Kapitulo 8 versikulo 18. Hebreo Kapitulo 2 versikulo 14 Dahil nga, ang mga anak ay nakikibahagi sa laman at dugo, sa gayon ding paraan. Siya rin ay nagbahagi ng gayon ding mga bagay, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay mapatigil niya ang isa pagkakaroon ng kapangyarihan ng kamatayan, iyon ay, ang dyablo. Hebreo Kapitulo 2 versikulo 15 At maaaring palayain sila, na, sa pamamagitan ng takot sa kamatayan, ay napapailalim sa buong buhay nila pagkaalipin. Hebreo Kapitulo 2 versikulo 16 Sapagkat hindi siya nagtaglay ng kahawig ng mga kerubin, kundi dinadala niya sa kanya ang binhi ng Abraham. Isaias Kapitulo 41 versikulo 8, 9, Genesis Kapitulo 12 versikulo 1 hanggang 2. Hebreo Kapitulo 2 versikulo 17 Kaya't matuwid, na sa lahat ng paraan ay matulad siya sa kanyang mga kapatid. Na siya ay maaaring maging maawain, at isang mataas na saserdote na tapat sa mga bagay ng Elohim, at maaaring gumawa pagkakasundo para sa mga kasalanan ng mga tao. Kami ay mga kapatid ni Yeshua. Siya ay anak ni Yahweh bilang kami ay mga anak din sa kanya. Ang Ama at ang Anak ay dalawang magkahiwalay na nilalang ngunit binubuo ng iisang espiritu. Ganyan sila nagkakaisa o ichad sa Hebrew. Pareho silang may parehong katangian sa pamamagitan ng parehong diwa ng pagmamahal at pagtutulungan. Ang ilan ay maling kinuha ang sinaunang pag-anong Gnostic na paniniwala na ang Ama at ang Anak ay iisang nilalang. Ngunit ito ay ganap na labag sa kasulatan dahil kung sila ay ang parehong nilalang na bumuhay kay Yeshua na anak mula sa libingan pagkatapos niyang namatay. Sino ang sinigaw ni Yeshua sa puno ng pagpapako sa krus nang sabihin niyang, Mael, bakit mo pinabayaan ako? Pinabayaan ba niya ang sarili? Tingnan natin ang ilan pang mga banal na kasulatan upang malinaw na ipakita na ang Ama at ang Anak ay hindi iisang nilalang. Hebreo Kapitulo 8 versikulo 1 Ngayon ang kabuuan ng buong bagay ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote, na nakaupo sa ibabaw ng kanang kamay ng trono ng kamahalan sa langit,
Juan Kapitulo 5 versikulo 19 Nang magkagayoy sumagot si Yeshua at sinabi sa kanila, Katotohanan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang anak ay hindi makagagawa ng anuman sa pamamagitan ng kanyang pagnanasa, kundi ang nakikita niya na ginagawa ng Ama. Para dito ang mga bagay na ginagawa ng Ama, ay gayon din ang ginagawa ng anak. Juan Kapitulo 8 versikulo 17 At sa Torah ay nasusulat na ang patuto ng dalawang tao ay totoo. Juan Kapitulo 8 versikulo 18 Ako ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, at ang nagsugo sa akin, ang Ama, mga saksi tungkol sa akin. Juan Kapitulo 1 versikulo 18 Walang nakakita kay Yahweh anumang oras, ang bagtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, ang isang iyon ay nagpapahayag sa kanya. Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 24 Kung magkagayoy ang wakas, na ibigay niya ang kaharian kay Yahweh, sa makatuwid bagay sa Ama. Nang kanyang pinatigil ang lahat ng pamamahala at lahat ng awtoridad at kapangyarihan. Aralin 2, Pahina 4, Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 25 Sapagkat nararapat sa kanya na maghari hanggang sa mailagay niya ang lahat ng mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. 1 Korinto 15:26 Ang huling kaaway na pupuksain ay kamatayan. 1 Korinto 15:27 Sapagkat ipinasakop niya ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit kapag sinabi niya na lahat ng mga bagay ay napailalim, maliwanag na ito ay maliban sa kanya, ang Ama, na nagpasakop sa lahat bagay sa kanya. Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 28 Datapwat kapag ang lahat ng mga bagay ay napasailalim na sa kanya. Kung magkagayoy ang anak din naman ay mapapasailalim sumailalim sa isa, ang Ama, na nagpasakop ng lahat ng bagay sa kanya, na Yahweh maaring lahat ng bagay sa lahat. Malinaw sa banal na kasulatan na ang Ama at ang anak ay hindi iisang nilalang, ngunit pareho silang ginawa espiritu. Sinasabi ba sa atin ng banal na kasulatan na hindi lamang magkahiwalay na mga nilalang ang Ama at ang anak, ngunit ang bawat isa ay may kanya sariling kalooban? Mateo Kapitulo 26 versikulo 39 At lumakad ng kaunti, ay nagpatira pa siya, nananalangin, at nagsasabi, Ama ko, kung ito ay posible, hayaan ang sarong ito na lumampas sa akin, gayon may hindi ayon sa kalooban ko, kundi ayon sa kalooban mo. Hindi kailanman inangkin ni Yeshua na siya ang Ama, kundi siya ay naparito upang gawin ang kalooban ng Ama sa langit na nagpadala sa kanya. Sa katunayan, may mga bagay na kahit ang anak ay hindi alam, kundi ang Ama lamang. Marcos Kapitulo 13 versikulo 32 Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel, ang mga nasa langit, o ang anak. Maliban sa Ama. Ipinropesya ni Apostol Pablo na ang mga kaay-lahilakbot na maling pananampalataya ay laganap sa mga huling araw. Isa sa mga ito ang mga maling pananampalataya ay si Yeshua na anak ni Yahweh ay hindi Elohim at hindi nauna. Nagpakita na kami conclusively na si Yeshua ay pre-exist na. At siya rin ay Elohim at naging co-creator kasama ng Ama. Tingnan natin ilan pang mga kasulatan na nagpapakita ng pagka-Diyos ni Yeshua na anak. Juan Kapitulo 1 versikulo 1 Nang pasimula ay ang verbo. At ang verbo ay kasama ng Elohim, at ang verbo ay naroon Elohim. Juan Kapitulo 1 versikulo 2 Siya sa pasimula ay kasama ng Elohim. Juan Kapitulo 1 versikulo 3 Ang lahat ay umiral sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, at kung wala siya, wala kahit isang bagay ng mga bagay, na umiral.
Juan Kapitulo 1 versikulo 14 At ang verbo ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabagtong mula sa Ama, puspos ng biyaya at ng katotohanan. Juan Kapitulo 17 versikulo 5 At ngayon Ama, luwalhatiin mo ako ng iyong sarili. Nang kaluwalhati ang taglay ko sa iyo bago ang pagkakaroon ng mundo. Ang mga kasulatang ito ay hindi maaaring maging mas malinaw na si Yeshua ay Elohim. Ngunit hindi ang Ama at na siya ay nauna ng umiral. Kasama ang Ama bilang kasamang lumikha ng buong mundo. Ang Yahweh ay isang pangalan ng pamilya. Ang pangalan ko ay Especially Osito. Ako si Don Especially Osito, ang anak ng aking ama na si Alfred Especially Osito. May isang pamilya na pinangalan ng Especially Osito na binubuo ng isang ama na si Especially Osito at isang anak na si Especially Osito. Ganito rin si Yahweh. Siya ay isang pamilya na binubuo ni Yahweh na ama at ng kanyang anak na si Yeshua Yahweh na ating tagapagligtas. Awit Kapitulo 68 versikulo 4 Magsiyawit kayo sa Diyos, magsiyawit kayo ng pagpuri sa Kanyang pangalan. Magtaas ng awit para sa Kanya na nakasakay sa mga desyerto, sa pamamagitan ng Kanyang pangalang oo, magalak sa Kanyang harapan. Awit Kapitulo 68 versikulo 5 Sa Kanyang banal na tahanan ang Diyos ay isang ama ng mga ulila, at isang hukom ng mga babaeng bao. Malinaw naming ipinakita na ang banal na kasulatan ay nagsasaad na mayroong dalawang lumikha, isa ang Amaya at isa. Aralin 3, Pahina 5, ay ang kanyang anak na si Yeshua, Kawikaan Kapitulo 30 versikulo 4, Ngunit ipinakikita ba ng banal na kasulatan na mayroong dalawang kay Yahweh? Genesis Kapitulo 18 versikulo 1 At si Yahweh ay napakita sa kanya sa tabi ng mga puno ng ensina ng Mamre. At siya ay nakaupo sa pintuan ng tolda sa init ng araw. Genesis Kapitulo 18 versikulo 2 At itiningin niya ang kanyang mga mata at tumingin, at, narito, nakatayo sa tabi niya ang tatlong lalaki. At nakita niya, at siya'y tumakbo upang salubungin sila mula sa pasukan ng tolda. At yumuko siya sa lupa. Naipakita na natin sa Juan Kapitulo 1 versikulo 18 na walang nakakita kay Yahweh Ama anumang oras. Sa makatuwid, alam natin ng may lubos na katiyakan na itong Yahweh na nakita ni Abraham ay si Yeshua Yahweh na anak. Tingnan mo rin sa susunod na talata upang tiyak na patunayan na ito ay si Yeshua Yahweh ang anak at hindi si Yahweh ang ama. Genesis Kapitulo 19 versikulo 24 At nagpaulan si Yahweh, sa lupa, ng apoy at asupri sa Sedoma at Gomora, mula kay Yahweh mula sa langit. Si Yeshua Yahweh ang nakatagpo ni Abraham sa Genesis 18 at nagsabi sa kanya ng darating na pagkawasak sa Sodoma at Gomora. Pagkatapos sa Kabanata 19 na ay malinaw na nagpaulan si Yeshua Yahweh sa lupa ng apoy at asupri mula kay Yahweh sa langit. Walang alinlangan na ipinakikita ng kasulatan na si Yahweh ay isang pangalan ng pamilya kay Yahweh ang ama at si Yeshua Yahweh na anak. Tingnan natin ang higit pang patunay. Isaias Kapitulo 44 versikulo 6 Ganito ang sabi ni Yahweh, ang hari ng Israel, at ang kanyang manonubos, si Yahweh ng mga hukbo, ako ay ang una, at ako ang huli, at walang Elohim maliban sa akin. Muli, napakalinaw na mayroong isang pamilyang Elohim na binubuo ni Yeshua Yahweh, ang hari ng Israel at kanyang manonubos na si Yahweh ng mga hukbo. Tingnan natin ang isa pang patunay na ang anak ay tinatawag ding Yahweh sa banal na kasulatan.
Ipinakita namin mula unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 24 hanggang 28 na si Yahweh na Ama ay hindi darating sa lupa hanggang sa matapos ang 1,000 taong millennial na paghahari ni Yeshua na kanyang anak. Narito ang isa pang kasulatan upang patunayan ang puntong ito. Pahayag Kapitulo 21 versikulo 1 At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, para sa unang langit at sa unang lupa lumipas na. At wala na ang dagat. Pahayag Kapitulo 21 versikulo 2 At ako, si Juan, ay nakita ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit mula sa ang Elohim, na inihanda bilang isang kasintahang babae, na ginayakan para sa kanyang asawa. Pahayag Kapitulo 21 versikulo 3 At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit, na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng si Yahweh ay kasama ng mga lalaki. At siya ay tabernakulo sa kanila, at sila ay magiging kanyang bayan, at si Yahweh mismo ay sa kanila bilang kanilang Elohim. Tingnan din natin kung saan umakyat si Yeshua sa langit at kung saan siya babalik. Mga Gawa Kapitulo 1 versikulo 1 Tunay nga, O Teofilo, ginawa ko ang unang ulat tungkol sa lahat ng mga bagay na sinabi ni Yeshua. Nagsimulang gumawa at magturo, Mga Gawa Kapitulo 1 versikulo 2 hanggang sa araw na siya'y dinala sa itaas, na nagbigay ng mga tagubilin sa mga apostol na kanyang itinaas hinirang, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mga Gawa Kapitulo 1 versikulo 9 At sinasabi ang mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, siya'y dinala sa isang alapaap, at siya'y naroon nakatago sa kanilang paningin. Mga Gawa Kapitulo 1 versikulo 10 At samantalang sila'y tumitingin sa langit, siya'y umalis. Narito, 2 lalaking nakasuot ng puting damit ay nakatayo sa tabi nila. Mga Gawa Kapitulo 1 versikulo 11 na nagsabi naman, mga lalaki, mga taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong nakatingala sa langit? Ito si Yeshua na itinaas mula sa iyo patungo sa langit, gayon din naman siya ay darating na tulad mo nakita siya na umakyat sa langit. Mga Gawa 12 minuto pasado alauna at bumalik sila sa Jerusalem mula sa bundok na tinatawag na Olive Grove, na ay malapit sa Jerusalem, 7 estadyo ang layo. Ngayon ay basahin natin ang tungkol sa propesya ng pagbabalik ni Yeshua sa bundok ng mga olibo mula sa Tanakh, Lumang Tipan. Aralin 3, Pahina 6, Zacarias Kapitulo 14 versikulo 1 Narito, ang araw ni Yahweh ay dumarating, at ang iyong samsam ay hahatiin sa gitna mo. Zacarias Kapitulo 14 versikulo 2 Sapagkat aking titipunin ang lahat ng mga bansa upang makibaka laban sa Jerusalem. At ang lungsod ay magiging nahuli, at ninakawan ang mga bahay, at ginahasa ang mga babae. At ang kalahati ng lungsod ay papasok pagkatapon at ang natitira sa mga tao ay hindi mahihiwalay sa lungsod. Zacarias Kapitulo 14 versikulo 3 At lalabas si Yahweh at makikipaglaban sa mga bansang iyon. Gaya ng araw na siya ay nakipaglaban sa ang araw ng labanan. Zacarias Kapitulo 14 versikulo 4 At ang kanyang mga paa ay tatayo sa araw na yaon sa bundok ng mga olibo, na nasa harap ng Jerusalem sa silangan. At ang bundok ng mga olibo ay mahahati mula sa gitna nito, mula sa silangan hanggang sa kanluran, isang napakalaking lambak. At ang kalahati ng bundok ay lilipat sa dakong hilagan. At ang kalahati nito patungo sa timog. Zacarias Kapitulo 14 versikulo 9 At si Yahweh ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na iyon si Yahweh ay magkakaisa, Ichad, at ang kanyang pangalan ay nagkakaisa, Ichad.
Zacarias Kapitulo 14 versikulo 15 At magiging gayon ang salot sa kabayo, sa mula, sa kamelyo, at sa asno, at lahat ng mga hayop na nasa mga kampong iyon, ay gaya ng salot na ito. Zacarias Kapitulo 14 versikulo 16 At mangyayari, bawat isa na naiwan sa lahat ng mga bansa na umahan laban ang Jerusalem ay aahon taon-taon upang sambahin ang hari, si Yahweh ng mga hukbo, at sa panatilihin ang pista ng Sukot. Nangyayari ito sa pagtatapos ng panahon ng kapighatian na darating sa lupa at sa simula ng 1,000 taon. Millennial na paghahari ni Yeshua Messiah. At napakalinaw na si Yeshua kapag siya ay bumalik sa bundok ng mga olibo ay tinatawag na Yahweh. Si Yeshua Yahweh ang anak ay uupo sa kanyang trono at bibigyan ng buong autoridad sa buong lupa maghari para kay Yahweh Ama hanggang matapos ang 1,000 taon. Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 24-28. Kung sino man ang hindi dumating upang sambahin si Yeshua Yahweh ang anak ay hindi kukuha ng ulan mula kay Yahweh sa langit. Ano ang sinasabi nito tungkol sa gantimpala ng lahat ng mga nabautismuhan sa pangalan ni Yeshua Messiah at nasa pakikipagtipan sa kanya? Pahayag Kapitulo 20 versikulo 4 At nakakita ako ng mga luklukan. At sila'y nakaupo sa mga yaon. At ang paghatol ay ibinigay sa kanila, at ang kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patuto ni Yeshua, at dahil ng salita ni Yahweh. At hindi sumamba sa halimaw o sa larawan nito, at nagkaroon hindi nakatanggap ng marka sa kanilang noo at sa kanilang mga kamay. At sila ay nabuhay at naghari kasama ang Mesiyas sa 1,000 taon. Pahayag Kapitulo 20 versikulo 6 Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na mag-uli. Ang ikalawang kamatayan ay walang autoridad sa mga ito. Ngunit sila ay magiging mga pari ni Yahweh at ng kanyang Mesiyas. At kalooban magharing kasama niya sa 1,000 taon. Roma Kapitulo 8 versikulo 11 Ngunit kung ang espiritu ng isa na bumuhay kay Yeshua mula sa mga patay ay nananahan sa inyo. Ang isa na bumuhay sa Mesiyas mula sa mga patay ay bubuhayin din ang inyong mga mortal na katawan sa pamamagitan ng pananahan ng kanyang espiritu sa iyo. Roma Kapitulo 8 versikulo 14 Sapagkat lahat ng pinapatnubayan ng espiritu ng Elohim, ang mga ito ay mga anak ng Elohim. Roma Kapitulo 8 versikulo 15 Sapagkat hindi kayo muling tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin sa pagkatakot. Kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagiging anak kung saan tayo ay sumisigaw, Aba, Ama. Roma Kapitulo 8 versikulo 16 Ang espiritu mismo ay sumasaksi kasama ng ating espiritu na tayo ay mga anak ni Yahweh. Roma Kapitulo 8 versikulo 17 At kung mga anak, ay mga tagapagmana rin, tunay na tagapagmana ni Yahweh, at mga kasamang tagapagmana ng Mesaya, kung tunay na tayo'y nagdurusa na magkakasama. Upang tayo rin ay maluwalhati na kasama. Roma Kapitulo 8 versikulo 18 Sapagkat aking inaakala na ang mga pagdurusa sa kasalukuyang panahon ay hindi karapat-dapat na ihambing ang darating na kaluwalhatian na mahahayag sa atin. Roma Kapitulo 8 versikulo 19 Sapagkat ang mataimtim na pag-asa ng sangnilikha ay sabik na naghihintay sa paghahayag ng mga anak ng Elohim. Kapag tayo ay bininyagan sa pangalan ni Yeshua para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, tayo ay literal sa pamamagitan ng pagtulasa ng mga kamay ng isang tunay na elder ni Yahweh ay tumatanggap ng tahanan ng banal na espiritu mula kay Yahweh at ipinanganak bilang tunay na anak sa kanya. Pagkatapos, hanggat tayo ay tapat sa tipan na ating nasa ilalim, sa pagbabalik ni Yeshua ay Aralin 3, Pahina 7,
magharing kasama niya bilang ating kapwa-kapatid at kapitan ng ating kaligtasan sa panahon ng 1,000 taong pamamahala sa milenyo. Hindi lang maghahari ba tayong kasama niya, ngunit talagang iniaalok niya tayo bilang kapwa-kapatid at tunay na mga anak ni Yahweh, upang maging katagapagmana ng sansinukob. Napaka-mind-blowing nito. Hebreo Kapitulo 1 versikulo 2 Sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak, na itinalaga niyang tagapagmana ng lahat, at kung kanino niya ginawa ang mga daigdig. Hebreo Kapitulo 1 versikulo 4 At siya ay lubos na nakahihigit sa mga kerubin, gaya ng pangalan na kanyang minana ay isang mas mahusay na pangalan kaysa sa kanila. Hebreo Kapitulo 1 versikulo 5 Sapagkat kanino sa mga kerubin kailanman sinabi niya, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak ako. Ikaw, at muli, ako ay magiging ama sa kanya, at siya ay magiging anak sa akin. Awit Kapitulo 2 versikulo 7. Hebreo Kapitulo 1 versikulo 6 At muli, nang dalhin niya ang panganay sa sanlibutan, sinabi niya, at hayaan ang lahat ng sinasamba siya ng mga kerubin ng Elohim. Exodus 32:43. Hebreo Kapitulo 1 versikulo 7 At tungkol sa mga kerubin, kanyang sinabi, sinong gumagawa ng kanyang mga kerubin na mga espiritu? At sa kanyang mga lingkod ay ninggas ng apoy. Awit Kapitulo 104 versikulo 4. Hebreo Kapitulo 1 versikulo 8 Ngunit sa anak ay sinabi niya, ang iyong luklukan, O Elohim, ay magpakailanman. Isang setro ng katwiran ang setro ng iyong kaharian, Kolosas Kapitulo 1 versikulo 12 upang kayo'y magpasalamat na may kagalakan sa Elohim na Ama, na siyang nagpapaliwanag at ginawa tayong marapat na mana ng mga banal. Kolosas Kapitulo 1 versikulo 13 At iniligtas tayo sa kapamahalaan ng kadiliman, at dinala tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, Kolosas Kapitulo 1 versikulo 14 na sa kanya ay nagkamit tayo ng kaligtasan at ng kapatawaran ng mga kasalanan, Kolosas Kapitulo 1 versikulo 15 na siyang larawan ng di nakikitang Elohim, ang karapatan ng panganay sa lahat ng nilikha. Kolosas Kapitulo 1 versikulo 16 Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya, ang mga bagay sa langit, at ang mga bagay sa lupa, ang nakikita at hindi nakikita, maging mga trono ng imperyal, o mga dominion, o mga utos ng anghel, o awtoridad, ang lahat ng bagay ay nasa kanyang kamay at nilikha niya. Kolosas Kapitulo 1 versikulo 17 At siya ay bago ang lahat ng mga bagay. At sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay ay pinananatili. Kolosas Kapitulo 1 versikulo 18 At siya ang ulo ng katawan, ang kongregasyon, na siyang pasimula, ang una. Ipinanganak ng muling pagkabuhay ng mga patay. Upang siya ay maging dakila sa lahat ng bagay, si Yeshua bilang tunay na mataas na saserdote mula sa langit ay ginawa para sa atin ang hindi kayang gawin ng unang tipan. Namatay siya at bilang kapwa tagalikha ng lahat ng bagay, ang kanyang kamatayan ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng kanyang nilikha. Pagkatapos ay tanggapin ang responsibilidad para sa ating mga kasalanan at magsisimula sa mga ito at makipagtipan relasyon kay Yahweh na Ama ay literal na naging kanyang tunay na mga anak. Si Yeshua ang panganay sa ang pamilya ni Yahweh at kung tapat, tayo rin ay isisilang muli mula sa laman hanggang sa espiritu sa kanyang pagbabalik. Gagawin natin hindi inampon. Ngunit literal na mga anak ni Yahweh, ipinanganak ng parehong espiritu kung saan siya at si Yeshua ay ginawa. Nag-iwan ba sa atin ng palatandaan ang Ama para malaman natin na siya ang ating Ama at tayo ay kanyang mga anak? Exodus 31:12 At nagsalita si Yahweh kay Moises, na sinasabi,
Exodus 31:13 At ikaw ay nagsasalita sa mga anak ni Israel, na iyong pag-uutos sa kanila, ang aking mga Sabbath lamang ang iyong dapat panatilihin. Sapagkat ito ay isang tanda sa pagitan ko at sa iyo para sa iyong henerasyon, para malaman na ako Yahweh iyong tagapagbanal. Exodus 31:14 At inyong ipangingilin ang Sabbath. Sapagkat ito'y banal sa inyo. Ang mga lumalapastangan dito ay tiyak papatayin, sapagkat bawat gumagawa doon, ang kaluluwang yaon ay ihihiwalay sa gitna niya mga tao. Exodus 31:15 Ang gawain ay maaaring gawin ng 6 na araw, at sa ikapitong araw ay isang Sabbath ng kapahingahan, banal sa Yahweh. Lahat ng gumagawa sa araw ng Sabbath ay tiyak na papatayin. Exodus 31:16 At iingatan ng mga anak ni Israel ang Sabbath, upang ipangilin at gagawin ang Sabbath kanilang mga henerasyon, ito ay isang walang katapusang tipan. Exodus 31:17 Ito'y isang tanda magpakailanman sa pagitan ko at ng mga anak ni Israel, para sa 6 na araw Yahweh ginawa ang langit at ang lupa. At sa ikapitong araw ay nagpahinga siya at naganhawahan. Aralin 3, Pahina 8. Iniwan ni Yahweh ang kanyang mga anak ng isang walang katapusang tanda ng pakikipagtipan na kanyang ginawa sa kanila ang pangingilin sa araw ng Sabbath. Dapat bang magsikap din ang mga anak ni Yahweh na maging masunurin sa kanyang mga utos? Pahayag Kapitulo 22 versikulo 14 Mapapalad ang mga gumagawa ng kanyang mga utos, na ang kanilang awtoridad ay matapos na ang punong kahoy ng buhay, at upang sila ay makapasok sa pamamagitan ng mga pintuan sa lungsod. Pahayag Kapitulo 22 versikulo 15 Datapwat ang wala doon ay ang mga aso at ang mga mangkukulam, at ang mga mapakiapid, at ang mga mamamatay tao, at ang mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at ang bawat umiibig sa kasinungalingan, at gumagawa ng kabulaanan. Pahayag Kapitulo 22 versikulo 16 Ako, si Yahshua, ay nagpadala ng aking kerubin upang patotohanan ang mga bagay na ito sa iyo sa ibabaw ng mga kongregasyon. Ako ang ugat at supling ni David, ang maningning at bituin sa umaga. Bagamat tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng libingan ng ating Ama sa langit at ng dugo ng kanyang anak na si Yahshua. Dahil sa ating tipan ng pananampalataya sa Kanya na lahat ng sinabi niya ay perpekto dapat nating pagsikapan sa lahat ng bagay na maging perpekto masunod ang mga anak sa ating Ama sa langit sa lahat ng bagay. Mateo Kapitulo 4 versikulo 4 Datapwat pagsagot niya, ay sinabi niya, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ni Yahweh. Ito ang magandang plano ni Yahweh. Hindi dahil siya ay isang uri ng closed-end Trinity, ngunit siya ay isang pamilya na binubuo ni Yahweh Ama at Yahshua na anak, at na siya ay gumagawa sa atin upang magdala ng marami pang mga anak. At mga anak na babae sa kanyang walang hanggang pamilya at kaharian. At habang ang tunay na isinilang na espiritu ay umakay sa mga anak niya, gagawin natin iyon maging kapwa tagapagmana sa ilalim ni Yahshua na ating tagapagligtas ng buong sansinukob. Efeso Kapitulo 3 versikulo 14 Dahil dito'y lumuluhod ako sa Ama ng ating Panginoong Yahshua Messiah. Efeso Kapitulo 3 versikulo 15 na kung saan ang bawat pamilya sa langit at sa lupa ay pinangalanan. Hindi ba't kamangha-mangha kapag naunawaan mo na pagkatapos ng binyag at ang pagbibigay ng banal na espiritu ay tayo sumapi sa literal na pamilya ni Yahweh? Ito ay napakahusay na halos hindi ka panipaniwala, ngunit ang salita ni Yahweh totoo.
Napakagandang kinabukasan para sa mga umiibig kay Yahweh at tinawag ayon sa kanyang layunin. Mga dapat tandaan: 1. Ang Yahweh ay isang pangalan ng pamilya na binubuo ni Yahweh ang Ama at Yahshua Yahweh na kanyang anak. 2. Si Yahweh na Ama at si Yahshua na kanyang anak ay dalawang magkahiwalay na nilalang ngunit isang espiritu. 3. Si Yahshua ay co-creator ng universo at laging umiral kasama ng Ama. 4. Kapag tayo ay bininyagan at tinanggap ang espiritu ni Yahweh, tayo ay nagiging literal na mga anak niya. 5. Kung tapat sa ating tipan na pangako, mamamahala tayo sa lupa sa ilalim ni Yahshua Messiah sa panahon ng 1,000 millennial na paghahari at maging kasamang tagapagmana sa sansinukob para sa kawalang hanggan. Mangyaring pumunta sa aming website sa www.koyo.com at mag-download ng mga libreng audio na tinatawag, Si Yahshua Elohim Ba? Kilala mo ba ang iyong tagapagligtas? Pamilya ni YHWH mula noong paglikha, Kongregasyon ng YHWH, Jerusalem, P.O. Box 832, Carteret, NJ 07008.